Ang nakaraan. Muling nagkita ang dating magkaibigang sina Melissa at Monique sa loob ng bus habang pauwi na ito. Hindi makapaniwala itong si Melissa sa pagbabagong naganap sa buhay nitong si Monique. Kaya naman naisipan niya ring pumasok sa trabaho ni Monique para agad makaipon ng pera para sa operasyon ng kanyang inang si Dolores. Kinabukasan muling silang nagkita sa lugar at desperada na itong si Melissa, ngunit may isang bagay ang pumasok sa kanyang isipan kung bakit gabi-gabing nagtatrabaho itong si Monique. Melissa, alam kong hindi ka pa sanay sa ganitong uri ng trabaho, pero ang isipin mo ngayon ang kapakanan ng mama mo. Agad nasagi sa isipan ni Melissa na kakaiba ang kanilang magiging trabaho sa likod ng kanilang kasuotan at makapal na make-up. Monique, ito bang tinutukoy mong trabaho na papasok ka na dun sa bar? Melissa, wala ka naman ibang gagawin hindi ba dito kundi ang mag-entertain sa mga guest, at kapag nagustuhan ka nila, malaking pera ang matanggap mo. Nakita mo ba ang nasa harapan natin ngayon? Si Mr. Marco Garcia, isang batang mayamang milyonaryo. Katabi naman nito ang suki ko na si Jason Sandoval. Alam mo ba nakausap ko si Jason? Kailangan mo na lang kausapin ng kaibigan nito, si Marco, at kapag nakuha mo ang kanyang kiliti, sigurado akong malaking pera ang makukuha mo. Kinakabahan itong si Melissa dahil hindi naman niya inakala na ganito pala ang trabahong pinapasok ni Monique. Dahil sa suot nilang dalawa ay napatingin ang ilang mga kalakihan. Hindi na ito pinagtaka pa ni Melissa dahil noon pa man ay marami nang nasabi sa kanya na siya talaga ay maganda. Minsan pa nga ay may gustong kumuha sa kanya bilang isang modelo, pero tinanggihan niya ito dahil gusto niyang mag-aaral muna. Pero heto ang kinalabasan ng lahat. Noong nasa loob na ang mga ito ay nagtungo sila sa bar counter para sana umorder ng lilis drink. Ito ang unang pagkakataon na makainom at makapasok sa isang bar itong si Melissa. Inabot ni Monique sa kanya ang isang shots, kaya naman agad niya itong ininom na para bang isang soft drinks dahil sa sobrang kaba sa kanyang dibdib. Monique, kailan ba talaga natin inumin? Melissa, oo naman, para naman mawala yung kaba mo. Alam kong nanibago ka dito, pero ilang linggo lamang ay masanay ka na rin. Monique, ano ba yung pininom sa akin? Melissa, relax ka lang. Sige na, naghintay sila sa atin doon at galingan mo ha. Nasa tapat na sila ng dalawang lalaki, kaya naman sa mga oras na ayon ay ipinakilala ni Monique ang kaibigan sa dalawang lalaki. Jason, Marco, ito nga pala ang kaibigan kong si Melissa. Monique, akalain mo ba naman isang magandang dilag ang kasama mo? Well Marco, look, maganda si Melissa hindi ba? Oo naman, wala kasing ganda. So ladies, please have a seat. Umupo itong si Monique sa tabi ni Jason habang kasalukuyan namang nakatayo naman itong si Melissa. Kaya naman sa mga oras na iyon ay kinditan siya ni Monique na umupo sa tabi ni Marco. Pero mukhang hindi masaya itong si Marco na may katabing babae. Excuse me Jason, pupunta muna ako sa may counter bar. Umalis ang lalaki at iniwan ang tatlo sa table. Jason, ano ba yung kaibigan mo? Talaga bang lalaki siya? Heto na nga isang magandang babae sa kanyang harapan, pero bakit ayaw niya kausapin? Alam niyo, sorry ha, pero hindi kasi magandang kanyang kalagayan ngayon. Kaya ako siya dinarito para sana ay maibisan ka man lang papaano ang kanyang naramdaman. Pero parang wala yatang epekto ito eh. Hindi ito inasahan ni Melissa. Akala niya ito na ang tamang oras para masolusyonan ang problema ng kanyang ina, pero nagkamali siya. Umalis ang dalawa sa kanyang harapan at lumabas ito. Hindi niya alam kung saan ito patungo, pero bago lumabas ay nag-iwan ng salita itong si Jason sa kanya. Melissa, kausapin mo lamang si Marco. Samantalang mula naman sa bar counter, napalingon itong si Marco sa babaeng nakaharap niya kanina at tila nababasa nito na may malaking problemang pinapasan. Inaamin niyang babaero talaga itong si Jason, pero hindi nito inasahan na magdadala ito ng babaeng maganda, lalo na at kamukha pa ito ng dati niyang kasintahan. Kaya tuloy hindi siya makaharap ng diretsyo dito. Ilang minuto pa ang nagdaan, nag-isa pa rin itong si Melissa. Tila wala na yatang balak na bumalik sina Jason at Monique. Sa hindi inasahan, napansin ni Marco na may lalaking papalapit sa pwesto ng dalaga. Kaya naman agad siyang tumayo at nagtungo sa pwesto ng babae. Hi, sorry ha kung natagalan ako. Anyway, nasaan ka pala sina Jason at yung kasama mo? Hindi na natuloy pa ang lalaki sa pagpunta kay Melissa. Napansin kasi nito na papalapit sa kanya si Marco. Hindi ko alam sir. Lumabas lang ang dalawa pero mukhang nag-enjoy yata silang dalawa eh. Ganon ba? Mukhang lasing ka na yata ngayon ah.
Opo sir, hindi ko naman kasi akalain na bibigyan ako ni Monique ng alak pampakalma daw sa akin pero mukhang umikot yata ang mundo ko ngayon. You know what Miss Melissa, right? Bakit dito pa? Bakit di ko pa pumasok? Sa ganda mong yan, pwede ka naman pumasok bilang trabador sa opisina. Maganda sana sir kung magtotoo yun. Pero paano ako makapasok sa ganung posisyon kung high school lamang ang natapos ko? Yung sahod na pagiging cashier ko ay di rin sapat. Nakakayamang sabihin pero kaya ako napunta rito sa lugar na ito dahil nagbakasakali akong kumita ng malaking pera para sa gamutan ng nanay ko. Kaya pala, esperada ka nang pumasok dito ngayon sa trabaho na to. Ano ba nangyari sa nanay mo? Alam niyo po, halos may isang taon na pero wala pa rin hustisya sa pagka-aksidente ng nanay ko. Patawid siya noon sa kalsada ng may mabilis na sasakyan at natamaan na kanyang paa. Pero wala nakakita sa naturang aksidente. Kaya ako na ngayon ang nagsisika para mapagamot ang nanay ko. Ikaw ba sir? Mukhang hindi rin maganda ang pakiramdam mo ngayon ha. Pasensya ka na kung masyado na akong nangialam sa'yo sir. Naku, ayos lang yun. Ang totoo, kaya gusto kong sumama sa kanya dahil gusto ko ring may makausap. Oo, totoo yung sinabi niya kanina. Ilang linggo lamang ang nakalipas. Hindi matanggap ng aking sarili ang pagkawala ng girlfriend ko. She passed away dahil sa isang matinding karamdaman. Ginawa naman ang lahat. Pero siya ang sumuko. Ano magawa ng pera para may balik ang buhay ng girlfriend ko? Wala, hindi ba? Mukhang mabigat nga ang dinadala mo sir. Nakiramay po ako. Salamat Melissa. Alam mo bang nabigla ako kanina na makita ka dahil hindi ako paniwala na magkamukha kayo ng girlfriend ko. Akala ko nga muli siyang bumalik para sa akin at isasama niya ako. Pero kamukha lang pala. Ang ibig mong sabihin sir na kamukha ko ang girlfriend niyo? Oo Melissa, kaya nga hindi agad ako nakapagsalita eh. Baka naman mata lamang ako. Madaling araw na sa dami-dami nilang napag-usapan, hindi niya alam kung saan ito hantong. Baka wala itong may labas na pera dahil na rin sa kanyang dinadala ngayong kalungkutan. Bago mag-alas 3 ng madaling araw, muling bumalik sina Monique at Jason sa bar. Mukhang nag-enjoy ang dalawa. Aba Marco, Melissa, mabuti naman at nag-uusap na rin kayong dalawa. Monique, next week ha, babalik ka ulit dito. Sige Jason, walang problema sa amin. Umalis na itong sina Jason at Marco. Pero bago tuluyang nakalabas ang dalawa, may binigay na sobre sa dalaga itong si Marco. Salamat sa gabi Melissa. Sana maulit ito muli. Ano kaya ang nasa loob ng sobre? Ito na kaya ang dahilan para malutas ang problema ni Melissa sa pera. Kaya mga kaibigan, atin pong abangan ang ating part 3. Maraming salamat po. Shoutout nga pala sa walang sawang sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat at paalam.